Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa mga gumagawa ng schedule. No? Parang napansin ko na yung mga naka-assign almost couple. Yung sa MC and pastoral prayer, backup, and maging sa amin po pala, kami po ni Raquel. So, praise and glory to God na hindi po aksidente. Amen. Amen. So, bumalik. Amen. Praise God na kung saan ang topic po natin sa month na to is about church, family. Kaya po ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito is pinamagatan po nating family built together in Christ. Amen. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Father God, salamat, O God, na muli ay kami ay yung tinipon, O God, upang kayo po ay papurihan, kayo'y dakilain at pasalamatan, O God. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na tunay na kami po ay patuloy yung pinagbubuklod-buklod at sa pakikinig at pag-aaral, pakikinig ng iyong mga salita ay patuloy na lumalakas ang aming pananampalataya. Kaya samahan niyo kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. O Holy Spirit, empower us, O God. Empower your word na mangusap, kumilos, tumimo sa puso ng bawat isa sa amin, O God. And we give you praise, we give you glory in Jesus' name. Amen. So, sa Ephesians po, chapter 2, verse 19 to 22, maaari po ba tayong tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon? Okay, ready, read. Consequently, you are no longer foreigner and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Salamat po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Kayo po ay makakaupo na. Amen. So sa verse po ito na kung saan tinatalakay ni Paul, how believers are part of God's household. Na kung saan tayo po ay built doon sa foundation laid by the apostle and prophets with Christ Jesus as chief cornerstone. Ini-emphasize po ang pagkakaisa ng mga believers. The idea that together they form a holy temple where God dwells through His Spirit. So, si Apostle Paul ay nire-remind po tayo sa chapter na to na kung saan nung una ay tayo ay patay dahil sa ating mga pagsalansang o sa ating mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napapailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo ay lahat dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng laman, sumusunod sa hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig ng ating Panginoon. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Kaya nga dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus,
tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay ipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob. At memory verse sa verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa. Mabubuting gawa na inihahanda niya una pa man upang gawin natin. So yun po yung ating kalagayan. Kaya nga dito sa ating verse na kung saan sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan, taga-ibang bansa, kundi mga kababayan ng mga hinirang ng Diyos kabilang sa kanyang sambahayan. Isa na po tayong family. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyon, inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. So sama-samang itinatayo. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Hindi pa po tapos ang tahanan ng Diyos. Hindi pa kompleto. Marami pa. Amen? May dalawang bagay po tayong pag-aaralan na kung saan foreigners and strangers can never be family. Parang ito po isang katanungan na maaaring ang kasagutan ay dapat isakatuparan ng bawat isa sa atin. Ang makakasagot po nito ay ang salita ng ating Panginoon. At pangalawa, God's house is a continuous building project. Hindi natatapos. Dahil ayaw ng ating Panginoon na ni isa man ay may mapahamak. Minsan yung kontrata natin sa trabaho natatapos. Lalo na yung mga nasa construction ay talagang natatapos. Ang bahay o anuman ang gusali na ginagawa. So pag-aralan po natin. Number 1, foreigners and strangers can never be family. Subalit, sabi po ng salita ng ating Panginoon sa verse 18, Ephesians 2, for through Him, we both have access to the Father by one Spirit. So sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, lahat po tayo ay mayroong access sa ating Diyos Ama by one Spirit. So through Jesus, we have access to the Father by one Spirit. Ito po ang nais ipaalam o ipabatid ni Paul that promise that form sa pamamagitan ng cross na kung saan tayo po ay niligtas ng ating Panginoon. Jesus break the dividing wall. Jesus put the death of hostility, unfriendliness, or opposition towards other, no matter who you are or who they are. Huwag na tayong humusga sa ating kapwa. Binrake na ng ating Panginoon ang lahat ng iyon. Dahil lahat po tayo ay mayroong access. For through Him we have both access to the Father by one Spirit. So people become family when they are connected to the same Father, Son, and the Holy Spirit. Sabi po sa verse 19, so then you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of God's household. So sa atin, we are so confident na tayo ay hindi na strangers.
Tayo ay isang pamilya. Pamilya ng mananampalataya. Ini-highlight sa atin ng mga mananampalataya na ang kahalagahan ng connection natin sa ating Diyos to become part of His household or family. It emphasizes the unity and familial bond that Christians share because of their faith in the Father, the Son, ang ating Panginoong Hesus, and the Holy Spirit. Napakasarap pong isipin na napakasarap magpuri sa Panginoon dahil alam natin na tayo ay connected. Alam natin na tayo ay mayroong kaligtasan. Tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Alam natin na ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Subalit, yung katanungan nga na foreigners and strangers can never be family. Tayo po na mga OFW na talagang mapagmahal sa ating mga mahal sa buhay. Mga kaibigan na talagang concern. Inaalala natin yung security ng ating mga mahal sa buhay. Kaya nga po yung iba ay talagang kung magpadala sa Pilipinas ay 50,000 a month. Wow! Sana all. Kasi ayaw nila na ang kanilang pamilya ay magutom. Mga kapatid, people become family when they are connected to the same Father, Son, and the Holy Spirit. Yung pong 50,000 ay madaling maubos. Di po ba? Minsan third week pa lang. Amen. Medyo tingin-tingin na kayo sa cellphone. Baka may nagte-text na, may nagme-message na. Concern po tayo sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Napakaganda po nun at hindi po masama. Subalit, we need to have intentionally na magkaroon po tayo ng concern for their spiritual and eternal life. Amen. Tayo po ay nagsisikap upang sila ay mapabuti sa buhay. Pagsikapan din po natin na sila ay maging pamilya ng ating Diyos. Sila ay magkaroon ng personal relationship sa ating Panginoon para ma-secure ang kanilang kaligtasan. Amen? And the hard truth is, unless we open our hearts and lives to new people, they will always stay foreigners and strangers. So then, you are no longer strangers and foreigner, but fellow citizen with the saints and members of God's household. Same verse po, na kung saan, kung talagang hindi natin bubuksan ang ating pananaw, ang ating puso, para sa kanilang kaligtasan, they will always stay foreigners and strangers. It speaks the idea of opening our hearts at ang ating buhay to others to become parts of God's family and are no longer considered strangers and foreigners. Amen? Di po ba yan ang goal natin? Kaya nga, it doesn't matter ano man ang race, gender, economic status ng sino man, or katayuan, situation ng kanyang buhay. Ang ating goal, sila po ay makapabilang sa pamilya ng ating Diyos. Amen? The simple fact is you cannot have a real and deep relationship with someone you don't know. Talaga pong malabo tayo na minsan nga masalubong mo sa kalsada, kung hindi mo naman talaga siya kakilala, ay napakahirap, baka hindi ka man yan batiin, kumustahin. Minsan, hi kabayan, snub. Kaya po,
kailangan po natin, kailangan natin na sila ay maabot o tayo yung umabot sa kanila. Tayo yung magbigay ng time, magbukas ng ating puso at ng ating buhay para sa kanilang kapakanan. You cannot have a real deep relationship with someone you don't know. Kailangan po natin, kailangan na tayo ang gumawa ng paraan. Huwag na nating intayin, oy, Kristiyano ka pala, pwede bang malaman kung saan ka nag-church? Sabi nga po sa Proverbs 27:17, as iron sharpen iron, so one person sharpens another. So sino po ang magbibigay sa kanya ng kaalaman tungkol sa ating Panginoon? Sino ang magtuturo sa kanya kung hindi tayo ang kikilos at hindi tayo ang gagawa ng kaparaanan? The importance of knowing someone deeply in order to have meaningful relationship. It involves mutual understanding, interaction, and influence. Kaya nga po, it suggests that just as iron becomes sharper through contact with another piece of iron, individuals can grow and improve through deep and meaningful relationship with others. Kailangan po natin magkaroon tayo ng connection sa kanila. Connection sa kanila na ang ating itinataas, ang ating ibinabahagi ay ang ating Panginoong Hesus. Hindi istorya ng kabilang kumpanya. Dahil po, kung hindi po natin gagawin yan, pieces of hollow blocks that are never joined together will never become a house. Kung ang hollow blocks po ay nandyan lang, at hindi po yan nagkakaroon, hindi nakukonek ang bawat isa, they'll always stay a pile of hollow blocks. Amen? Sabi po sa Ephesians 4:16, from Him the whole body joined and held together by everything supporting ligament grows and builds itself up in love, and each part does its work. So sa verse po nito ay pinapakita ang kahalagahan ng unity and cooperation, interconnectedness within a community or group. Much like how individual blocks need to be joined together to form a cohesive structure like a house. So kailangan po na sila ay mapabilang sa kalipunan ng mananampalataya. Minsan nga po yung isang mananampalataya na mahiwalay sa grupo ng mananampalataya, di po ba parang aandap-andap ang kanyang pananampalataya? Eh yung pa kaya na walang pagkakilala sa ating Panginoon, mananatili po siyang hollow blocks. Wala siyang connection sa ating Diyos Ama. Wala siyang relationship sa ating Panginoong Hesus. Wala pong power na maibibigay ang banal na Espiritu para ma-empower siya, mapagtagumpayan niya ang kanyang pinagdaraanan, ang kanyang buhay, dahil wala siyang relationship. Wala siyang connection sa God the Father, sa ating Panginoong Hesus, and the Holy Spirit. And for the house of God, Jesus Christ Himself is the chief cornerstone. Baka isipin nyo yung cornerstone, laging nababanggit kasi yung kinabibilangan po namin ay cornerstone. Ito po ay nakasulat po sa ating banal na kasulatan. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. So di po ba napakasaya na kung lahat ng mananampalataya connected sa bawat isa, masarap magpuri sa Panginoon. Tayo po ay sama-sama. Ang mga mahal natin sa buhay, kaibigan natin, napakasarap po nakapiling natin sila. Kasama natin sila na naglilingkod sa ating Panginoon. Kasama natin sila na nagpupuri sa ating Panginoon. At hindi tayo magsisisi pagdating doon sa langit, ay kasama natin sila. Napakahalaga po nun
na kung tayo ay secure at ligtas, subalit ang ating mga mahal sa buhay ay hindi natin kasama kapiling ang ating Diyos. Di po ba kabagabagabag sa ating mga damdamin yung kanilang kahihinatnan? Amen? Church should never be a place you go to worship. Church is a family of people joined together in worship, not just on Friday, but in life. Sabi po sa Hebrew, chapter 10, verse 24 to 25, and let us consider how we may inspire one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Alam natin na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya kailangan po natin na i-encourage. Iba po yung church na, kaya nga po ang inilagay po natin dito, church should never be a place you go to worship. Para kasing iisipin mo, pupunta ako ron para mag-worship. Church is a family of people joined together. Lahat po tayo. Kasi baka isipin natin na paglabas ko ng building na ito ay hindi na ako mag-worship. Balik na ako doon sa dati kong gawa. Church is a family of people joined together in worship, not just on Friday. Parehas po yan ng Saturday hanggang Saturday. Hanggang Thursday, na tayo ay nagpupuri pa rin sa ating Panginoon. Hindi po inclusive o exclusive na dito lang tayo magpuri sa Panginoon. Hindi dito lang tayo aawit sa Panginoon. Hindi dito lang natin ipakikita bilang mga lingkod tayo ng ating Panginoon. We are family. Minsan po, hindi natin kilala yung iba. Kaya nga po, napakabuti ng ating Panginoon dahil nagkaroon po ng mga satellite churches. Napakahalaga po noon para mapanatili ang band ng isang pamilya. Mapanatili ang pagkakaisa. Kasi po kung lahat tayo ay sama-sama, ay hindi po tayo mag-gather. Pag kumain tayo, minom tayo sa Starbucks, hindi kasi tayo lahat. Kaya kung makikita nyo may nagpo-post na sila ay nasa Starbucks, praise God. Dahil talaga hindi po tayo kasi lahat. Kaya be involved. Dito po, BOTR, morning service, or sa mga area, satellite church, be involved. Napakasarap po na meron tayong physically na family sa mga satellite churches. Amen? Where worship and fellowship extend beyond formal gathering to encompass daily life and relationship. The church is seen as a living organism which each member playing a vital role in its spiritual growth and community impact. Mas lalo po tayong mag-grow at mas lalo tayong magiging asin at ilaw kung saan tayo nilagay ng ating Panginoon. Amen? Sino po ang mag-shine doon sa Tagadyara? Yung mga tagapahil? Hindi po ba? Kaya praise God. Dahil lahat po tayo ay pumupunta sa mga satellite churches. Mayroon po tayong mga kinabibilangan upang doon po tayo maging asin at ilaw, maggamit ng ating Panginoon. A family committed to loving Jesus and others so their neighbors, community, and world could experience good news. Sabi po sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So let your light shine before others. It encourages us to live out our faith in such a way that our actions and attitude
reflect the love of Jesus Christ. By doing so, we become light and hope to those around us. Di po ba? Kung tayo po ay committed sa ating pagsamba, pag-ibig sa ating Panginoon, dapat ganoon din. Committed din tayo na yung mga tao around us ay matutong mahalin ang ating Panginoong Hesus, matutong tanggapin, malaman nila ang kahalagahan ng relationship sa ating Panginoong Hesus, leading others to glorify God and experience the transformative power of the gospel. Ito po yung ini-emphasize yung importance of both personal witness and community impact in spreading the good news of salvation through Jesus Christ. So we are committed to loving Jesus. It's 100%. Check po tayo dyan. Mahal natin ang ating Panginoong Hesus. Amen? How about committed to loving others? Medyo nahuli po yung iba. Kaya kailangan po natin i-practice, na ipag-pray natin sila, ipakita natin yung ating pagpapahalaga sa kanila. Makita nila na tayo po ay intentionally nandoon yung care natin sa kanila upang sa ganoon ay maibahagi po natin ang mabuting balita. But if we close our hearts to foreigners and strangers, they can never ever become part of the family of God. Sabi po sa Romans 5:7, accept one another then just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Amen? Kaya nga sabi ni Paul, dati rin kayo na gumagawa ng ayon sa iyong sarili, sa iyong hilig ng laman. Dati rin kayo na hiwalay sa Panginoon. Kaya hindi po natin dapat isarado ang ating puso. Dapat laging open, laging welcome ang foreigners and strangers. The importance of welcoming others, including foreigners and strangers, into the community of believer. It reflects God's desire for all people to be part of His family. Yan ang desire ng ating Panginoon na ang lahat ay maging part ng kanyang pamilya regardless of their background and status. Wala pong pinipili ang ating Panginoon. Kaya wala po tayong dapat ipagmalaki. Sabi nga, mabilis daw natin makita ang puna sa ating kapwa. Be the one to find gold sa foreigners and strangers. Ano ba yung mga mabubuti sa kanila? Ano ang nais ng Panginoon na gawin sa kanilang buhay? By extending hospitality and love to others, we as Christians can demonstrate the inclusive nature of God's kingdom and share the love of Christ with those around us. If there are never godly teachers who invest sa ating mga spiritual life, di ba? Napakasarap pong alalahanin yung mga tao na nagtiyaga sa atin. I personally na dito lang din po nakakilala sa ating Panginoon. Ako rin po ay isang bunga na pinagtiyagaan, ipinanalangin. Hindi ko po makakalimutan noon yung sabi ni Brother Omar Palomar na siya pong nag-handle ng Bible study namin. Kasi kumukonti na po kami noon sa accommodation na nagba-Bible study. Sabi niya, ako ang mag-a-adjust na schedule nyo kung saan kayo libre. Kahit siya po ay may nararamdaman, siya ay pagod, siya ay handang magturo para po lumago ang aming pananampalataya. And praise and glory to God. Di po ba?
Na kung saan dati po ay pag si Pastor Rodel ay nag-a-assign na ng mga assignment sa susunod na Friday, but lagi ako nasi-CR. Siguro tumagal ang panahon na laging ganon ay pakisabi kay Brother Eric, MC siya next Friday. Wala na pong ligtas. Kaya glory to God. Huwag po tayong manghinawa. Foreigners and strangers can never be family. It's a big no. It believes that those who are far from God can be brought near. Amen? Those who are foreigners and strangers can be adopted into the family. Sabi po sa Ephesians 2:13-14, but now in Christ, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Amen? Napakabuti po ng ating Panginoon. That through Jesus Christ, all people, regardless of their background and status, can be reconciled to God and become part of His family. It speaks the unity, inclusivity that comes through faith in Christ. Na kung saan yung distinction or barrier are broken down. Hindi po tayo dapat nag-iisip, ay ito, malabo ito. Ang kanyang ginagawa ay puro labag sa ating Panginoon. Pinagbayaran na po ng Panginoon ang kanyang kaligtasan. Pinagbayaran na ng Panginoon ang kanyang masamang ginagawa. Ang part po natin ay hindi hanapin kung ano ang mali niyang ginagawa. Ang part natin ay ibahagi ang ating Panginoong Hesus, ang mabuting balita. And believers are adopted as children of God. Diba? Wala pong imposible. Dahil iyan po ang nais ng ating Panginoon. Na lahat ay mapalapit sa Kanya. Na lahat ay tumanggap sa Kanya bilang isang Diyos at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Amen? Ang pangalawa po at last point, God's house is a continuous building project. Sabi po sa verse 22, and in Him you are being built together to become a dwelling in which God lives by the Spirit, by His Spirit. Sabi po sa 1 Peter chapter 2, verse 4 and 5, as you come to Him, the living stone, rejected by humans, by chosen by God and precious to Him, you also, like living stone, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So believers is a living stone, being built into a spiritual house through Jesus Christ or temple of God. So it suggests na ongoing process na tayo po ay mga lingkod ng ating Panginoon na nagdadagdag, continuously adding to His house through the inclusion of believers who come to Him sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ginagamit tayo ng ating Panginoon. Kaya ang bawat satellite po ay hindi kumpleto na. Hindi nila pwedeng sabihin na kumpleto na kami. Every year, may ipinagpipray po every satellite church to add it. Di po ba? How many souls na ipinagpipray every satellite church to be added sa kingdom ng ating Panginoon. So it's continuous process. The body of Christ is continually growing
and involving under God's guidance and grace. Kasi kung sariling atin, mahirap. Marami tayong dahilan. Lalo ngayon, napakainit. Hindi natin kayang lumabas sa ating comfort zone. Kaya kailangan natin ng guidance ng ating Panginoon, ang grace ng ating Panginoon. It's absolutely essential for us who claim Jesus as Lord and Savior to keep Him as the chief cornerstone. It's His perfection and love that cause us to be in right alignment with God. Sabi po sa verse 20 and 21, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple of the Lord. So believers are built on the foundation laid by the apostle. Lahat po tayo ay tinuruan. Lahat tayo ay kinasihan ng banal na Espiritu. Wala tayong dapat maipagmalaki o wala tayong kadahilanan upang tayo ay hindi magamit ng ating Panginoon mightily. Amen? Dahil ang ating Panginoon ang siyang humubog sa atin. The imaginary or building reinforced the idea of unity and the connection among believers, forming a holy temple in which God dwells through His Spirit. So sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo ay pinapalakas, pinapasigla. Kaya kung tayo ay nanghihina, tapikin natin yung ating katabi, kapatid, kailangan mo ang banal na Espiritu. Kung tayo ay nahihiya, kapatid, kailangan mo ang banal na Espiritu to empower you. This spiritual unity is what binds believer together as part of God's family with Christ as the unifying force and cornerstone of our faith. So sa pamamagitan ng kanyang mga salita, it's His word that is truth. And it's truth, and this truth that keeps us in God's will. Yan po yung katotohanan na makapangyayari ang kalooban ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, hindi sa ating karunungan. And on point when it comes to His mission. Sabi po sa Psalm 119:105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Diba? Ang salita ng ating Panginoon. God's word serves as a guide and source of illumination in navigating life and understanding God's will. Napakahalaga po ng salita ng ating Panginoon. Ano ang maipapayo natin kung hindi tayo nagbabasa, nagme-meditate ng salita ng ating Panginoon? Ano ang ikukwento natin sa mga strangers and foreigners kung hindi tayo guided ng banal na Espiritu at wala tayong knowledge sa salita at will ng ating Panginoon? And seeking His will through prayer is the only way our attitudes can be molded through the Holy Spirit. Sabi po sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So sa verse po nito, teaches us that transformation and alignment with God's will occur through the renewal of our minds, which is facilitated by the Holy Spirit as we pray and seek guidance ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na ipanalangin natin ang lahat ng ating kilos, gawa at pag-iisip. Hayaan natin ang banal na Espiritu na mag-control
mag-empower sa ating mga buhay. So prayer is essential in allowing the Holy Spirit to work us, shaping our attitude and helping us to discern God's will sa ating mga buhay. We believe that God has called us to become one church, one family committed to loving Jesus and others so our neighbors, community, and world can experience good news. Amen? Naniniwala po ba tayo that God has called us to be one church, one family committed to loving Jesus and others? Nang sa ganon, ang ating mga neighbors, ang ating community, ang ating mga mahal sa buhay, maging ang buong mundo can experience good news. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9, "For we are co-workers in God's service. You are God's building." We as believers being God's building with Christ as the foundation. So it suggests na lahat po tayo to continue to build upon this foundation through our faith and action, making its continuous project. Lahat po tayo. Lahat po tayo ay kailangan ng ating Panginoon dahil may magandang plano siya sa ating mga buhay upang tayo ay magamit mightily for His kingdom and for His glory alone. Amen? Conclusion na po. Amen. Sabi po sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, "This is good and pleases God, our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth." Ito po ang nakalulugod sa ating Panginoon. Ito ang maganda. Ito ang nais ng Panginoon, na ang lahat ng tao ay maligtas, to come to a knowledge of truth. God's desire for the salvation of all people and His intention for everyone to become or to come to know the truth of His love and grace sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. This aligns with the belief that as a church or community of believers, it is essential to embrace this mission of sharing the good news so that others may also come to experience the salvation and the truth na matatagpuan sa ating Panginoong Hesus. Yan po ang nais ng ating Panginoon. Ayaw niya na ni isa man ay may mapahamak. And it's a privilege na lahat po tayo ay magamit niyang kasangkapan upang tayo po ay mag-shine, upang tayo ay magbahagi ng mabuting balita, hindi lamang sa ating mga mahal sa buhay o kaibigan, sa ating neighbors, kasama sa trabaho, kasama sa plot, accommodation, maging sa nakakasabay natin sa transportation. And God will empower us. It is simply taking the initiative to share Christ by the power of the Holy Spirit and leave the result to God. Amen? Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father God, salamat sa iyong mga salita. Salamat, O Diyos, na naroon ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Naroon ang unity na nagmumula sa inyo. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Na kung saan ayaw mo na ni isa man ay may mapahamak, O God. Nais mo na ang aming mga kapwa, O God, ay magkaroon ng relasyon sa iyo, O God. Ano man ang estado nila sa buhay, O God. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Maraming salamat, O God. At salamat din po, Panginoon, na kung saan ang nais mo na kami ay magamit mightily, O God, para maibahagi ang mabuting balita. And continue to use us, O God. Equip us, empower us, O Lord. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Maraming salamat. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.